Howl ye shepherds, and cry, and wallow yourselves in the ashes, ye principal of the flock, for the days of your slaughter and of your dispersions are accomplished, and ye shall fall like a pleasant The vessel. shepherd shall have no way to flee, for the principal of the flock to escape. The voice of the cry of the shepherds, and the howling of the principal of the flock shall be heard, for the Lord has spoiled their The pasture. peaceable habitations are cut down because of the fierce anger of the Lord. Sabay-sabay. He hath forsaken his cover as the lion, for their land is desolate because of the fierceness of the oppressor and because of his fierce anger. Let's pray, Lord. Salamat sa salita, Panginoon. Kayo po magpala. Matuto kami, Panginoon, sa mga salita nyo. Prinsipyo dito, Lord, negative ulit. At makita namin yung aming lugar dito, Lord, na kayo pala'y nagagalit, Panginoon, katotohanan. Dahil kayo banal, Panginoon, lalo pag talagang hindi ka pinapakinggan. Makarelate kami dito, Lord. Pag kami yung nasa ganong kalagayan, Panginoon, hindi kayo magmatigas. Ganun din ako, pag nakita namin ito sa iba, Panginoon, awaan namin, akayin namin. Kami magtaka, Panginoon, bakit minsan nandun yung kapalo. Mga tao na sumusuway sa inyo, Panginoon, even yung mga inaakay namin. At kayo po masunod, bandang huli, Panginoon, mag-please kayo sa amin, Panginoon, maging kayo magpatawad sa mga kasalanan, Panginoon, even mga nilalapit namin sa inyo. Ilang po, Lord, makita din namin ang aming sarili dito at ang inyong kadakilaan. Kayo lang mapurihan, maitaas sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na po. May sasakit ngayon, no? Okay, dito na tayo sa ano. Yung iba, wala. Stephen na naman. Good evening po sa lahat. Tagal, 9 minutes na agad. So, title po natin, mamaya, no, the last 4. Problema ako sa aking account dito. Anyway, yung last is sa 21, Behold, I am against thee. Kung naalala nyo pa yun, of course, galit ang Diyos. Pero yung iba, hindi pa nila alam na galit ang Diyos. Pero parang ganun din mamaya, no? In Jeremiah 22, Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness. Ayun nga si Jehoiakim, tsaka si Shalom, no? Jeconiah. And then, 23, a hammer that breaketh the rock in pieces. Of course, salita ng Diyos po yung nilalarawan doon. So, meron tayong ano yun eh. Mga pinupukpok, no? Sabihin, kailangang i-address mga kasalanan, ano man yan. Lalo yung mga talagang matigas ang ulo ba? O yung mga may kasalanan ano eh, matindi, no? Kahapon nga, doon kami sa, ano, nasubukan ko lang yan sila. I-lead din, no? Kasi mga nakakatawa doon, iba doon, nag-aaral sa Bible School, kanya-kanya sila eh. So, pero may mga na-discuss kasi doon. Kailangan talaga nila ng ano. Yan ang kalagayan nila eh. So, ayun, kasi may mga aral na medyo tinira ko yung Calvinist na naman kasi ganun yung tono ni yung isa dun eh. Delikado yun. So yun, pinupukpok. And last week, ano yung title last week? Sino magaling? Yung dalawang basket, di ba? Behold, two baskets of figs. Choosing between good and evil should be easy. Okay? So ngayon, tinitingnan ko po itong chapter na to, talagang ano eh. Medyo familiar na tayo, no? Kasi galing tayong Isaiah. Nakita mo nga yung parallel nito sa Isaiah 51 eh. Okay? Kaya ang title natin ngayon is The Cup of the Lord's Fury. The Cup of the Lord's Fury. Binanggit yan sa verse kanina. Paulit-ulit actually, no?
So, and then, ang subtitle natin is Stubbornness Provokes Anger. Okay? Alam mo yung matigas sa ulo? Sino dito ang matigas sa ulo? Hawakan mo yung ulo ng katabi mo. Matigas ba? Obviously, ano yan, talinaga. So, yung tigas ng ulo, hindi nakikinig. Sinabihan na, sabi, oo, sige po. Tapos mamaya, ayaw na naman. Minsan, ayaw sumunod. Ayaw talaga. Sariling diskarte, wala nang problema. May kalayaan naman kasi ibang bagay. Pero yung mga bagay na kaya tinubok-bok yan, puntante yun. Kaya alam nyo naman itong Israel, Judah na pala to, no? So, pinausahan na nga Israel, Northern Kingdom, gagaya pa sila. Tapos paulit-ulit, kaya tingnan natin dito. Simulan na natin, no? So, medyo, again si Josiah, nag-umpisa daw si Jeremiah, no? And then, sino yung mga anak niya? Alimutan ko, parang 4 eh. Isa doon si Hezekiah, si Shalom, Jeconiah, and then Jehoiakim, and then isa pa, sino yun? And then, yun na, doon nagtapos yun eh. Si Jehoiakim, and then Jehoiakim. Okay? Jehoaz pala yun, Jehoaz yung si Shalom. Okay, so patapos na po yung ano ng mga Hudyo dito at sinasabi na sila panahon pala ni Isaiah, sila ay gagapiin. Nung tagal na nun, so nakinig ba yung mga Hudyo? Siguro yung iba, medyo, yung iba. Pero as a whole, hindi. Kaya tingnan natin ito. And the word that came to Jeremiah concerning his people, all the people of Judah in the 4th year of Jehoiakim, son of Josiah, king of Judah. So, kilala natin yan. And that, ito na yung second to the last, no? Jehoiakim. O sabihan third, kasi nga si Hezekiah later, iniloklok, no? That was the first year of Nebuchadnezzar, king of Babylon. So matagal na to. So bata pa, hindi nang bata. Pero first year yan na naghari si Nebuchadnezzar. Sa Babylon yan. To which Jeremiah the prophet spake and told the people of Judah. So, alam niyo, nag-preach siya, no? At sinabi dito po yung, timing, from the 13th year of Josiah, son of Ammon, king of Judah, even to this day. Kung anong day man to. Itong sinulat yung chapter 25, sinabi naman, that is the 3 and 20th year. Gaano kataas? Ilang taon na si Christian? 21. Ito, 23 years na nag-preach si Jeremiah. Gaano katagal yun? So tayo, 7 years pa lang as a church. Tagal na nun. So kaya medyo naipik ko na rin si Jeremiah dito. Okay? The word of the Lord that come unto me, and I spoken unto you, rising early and speaking. Ibig sabihin, maaga pa siya, hindi siya yung, di ba? Ibig sabihin na, sabi din sa Timothy yan eh, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Sinabi rin doon, sabi doon, in season, out of season. Ibig sabihin, hindi yung, kung kailangan mo i-preach ngayon, hindi next year. Hindi mo pagpapaliban. Ganon din to si Jeremiah. At hindi lang siya, sabi niya dito, and the Lord that sent unto you all His servants. Okay, so hindi lang si Jeremiah, si Isaiah, si Micaiah, Ezekiel later, and then, sino pa? Elijah. Iba pa yung ni Elijah eh. Sino pa sa mga, yun na yung mga major, no? Si Isaiah, later pa si Zechariah. But ye have not hearkened, nor inclined your ear to hear. Ano yung sabihin na incline? Nakaslat. Ibig sabihin, hindi mo pinapakinggan. Gandang point nito eh. So kayo pa pag nakikinig kayo, andito kayo, nakikinig ba talaga kayo? Kahapon, pagod na naman ako kasi na-miss ko rin yung gano'n. Ang hirap eh. Walang mic eh. Tapos medyo mali yung pwesto namin kasi sabi sa next time mga bisita nasa isang lugar. Eh punong-puno yung lugar eh, puro member. Kaya wala namang problema doon kaso ang share natin yung mga eh. Hindi ko nga nadala eh. Okay lang, maliit lang. Medyo
Gusto sabihin yon. So, nakikinig ba talaga kayo? Kaya ang hirap sa nag-preach pag hindi nakikinig yung madidistract ka niyan eh. So, lalong humihirap. So, yung sabi ni Jeremiah, yung iba siguro nakinig ng, pero hindi nakinig all throughout eh, kasi hindi nga sumunod eh. Kasi kung nakikinig lang talaga tayo, andun na yung mensahe, andun yung paano gagawin, bakit, andun na lahat eh. Kung talaga nakikinig ka. Ang problema sila hindi nakinig. Imagine yun. Kaya ako, minsan tansyado ko rin kayo. Yung mga sa palagi ko na dapat alam nyo na. Pag hindi pa, parang medyo nakaka-state din. Pero tanggap ko na yun eh. Pero hindi maganda, di ba? Pag naka-2 taon na kayo, may mga bagay na dapat alam nyo na. Di ba? Katulad ng attendance lang, basa, pray. Mga basic yan eh. Yan, so kahit soul winning, kahit pwede ka naman sumama lang eh. Hindi ka talaga, pwede ka sumama. So sa kanila naman, talagang kasalanan kasi ginagawa nilang pagtalikod sa Diyos, no? So sinasabihan, ayaw makinig. Kaya sabi, they said, turn you again, everyone from his evil way. So may point pala dito, no? Yung mga lingkod ng Diyos, pansinin nyo, ganun ang tema lagi. Kasi kami, lagi nakikita namin, kasi yung standard namin, isang dun eh, di ba? Kaya huwag kayong magtatampo, kung pati sa music, ano pa yung medyo advanced na lesson na. Yan, sa pera, yan, sa salita, kasi ikaw na nag-aakay na rin, o bakit di mo nalalayan to. Huwag kayong magtatampo. Tagal mo na, late ka ba? Parang gano'n. Basta late ka pa. Pero magdahilan. Pataas ng pataas dapat ang standard natin. Hindi pa baba. Kaya gusto sabihin dito yan, lahat daw tsaka si Jeremiah included, ang warning talaga lagi nila, yung masama, iwasan. Ganun kasimple. Kaya may point dito, bakit daw yung ibang lingkod ba talaga ng Diyos yun pag ang puro positive lang pinipreach? Magtataka ka eh, kasi hindi ganun eh. Kaya nga tinitira mo yung negative para hindi na gawin. May mga style pong ganyan, parang kahapon nga, ang style din ng ate, kaya pala ayaw tumaas ng kamay. Kaya nilagay ko doon, di ba, +2 lang, mahirapan din ako. Yung dalawa lang yung medyo receptive, yung iba, nabanggit kaya pala, basta kanya-kanya tayo, yan. Tapos meron pa dito mga CCFA tayo, mga born again. Ligtas na raw sila. Ligtas paano? Sinuko ko po ang buhay ko sa Panginoon. Medyo ko kasi, alam mo na. Kaso umalis bago tayo matapos eh. So pinupuna natin yung mali para nga hindi na gawin at hindi na makahawa. Ganun po ang lingkod ng Diyos. Hindi niya iniisip dapat na kagagalitan ako, diba? Hindi ako magiging popular. Lingkod ng Diyos, hindi walang pakialam, pero it's the least of your concern dapat. Amen. Lahat eh. So, yan, kasi may warning dito. Alam niyo naman, sa Deuteronomy pa lang, ganun eh. Sabi doon, pag kayo nagloko, sumamba kayo sa ibang Diyos. Ano yun? Mapapalisin ko kayo dyan. At paano sila papalisin? Siyempre, gigirahin sila at yun ang nangyari. Alam na natin to eh. And dwell the land, the fathers forever. Dapat sila forever dapat doon, pero hindi. And go not after other gods to serve them and to worship. Yung point pala natin dito, tapusin ko muna. Ito dapat yung title ko yun. And yet ye have not hearkened unto me. Yun. So ang daming preaching, 23 years, si Jeremiah pa lang yun, and then Isaiah pa. Anong ginawa? Yun ang medyo masakit sa Though blessing din yung kahapon kasi yung pamilya na yun, talagang pioneer sa diadem. So si Tatay Robert na medyo ganun minsan eh. Pero, yun. Magsisisi kayo pag gayong ganun. Kaya hindi rin siya pero ginamit naman ng Panginoon, pero may comment pa si Pastor dun kasi nga may problema din, Kaya never nyo yan, katulad niya, may mga wala sa atin, di ba? Sino naiinggit ngayon? Sana absent din ako, pwede pala yun eh. May paglalagyan kayo. May mga dapat kayo ma-accomplish na hindi nyo
habulin niya yun. At yung iba, ayaw nang humabol kasi layo na eh. So yun, sinasabihan sila, 23 years and so, as a nation, hindi nakinig. Yet, ye have not hearkened unto me, said the Lord, that ye might provoke me to anger with the works of your hands, to your own hurt. So iba ganyan, yung iba, sabi ko lagi sa inyo, yung iba alam mo kung na-offend eh, kasi yun nga, gumagawa, either di nagkatay, so iba, di umaten, late. Kasi, pwede bang sabihin na may dahilan ka pag di ka umaten o late ka? Tingnan mo rin yung katabi mo. Lahat tayo may dahilan dito. Kung sa palagay mo may dahilan ka at ikaw lang, medyo sarili mo lang tinitingnan mo, no? Ang gusto ko sabihin dito, yun nga, hindi nakikinig. So, para sa lahat naman yun eh. At kaya ito yung ating di ba? Nasabi ko ba ito? Yung ating subtitle, Stubbornness Provokes Anger. Nakakaasar yun. Ang tigas ng ulo. Ay, ba't siya nagalit? Ikaw, subukan mo din. Kahit ang mga anak, salamat may mga kapatid yung wala kang kapatid, ang hirap, hindi ka makarelate, di ba? Kaya, ito, nakita nila kung gaano kakulit yung isa. O yan, ganyan ka rin dati. Minsan, ganyan ka pa rin hanggang ngayon eh. Nakakaasar. O imagine mo yung nanay, tatay mo. O, di ba? So, ganun lalo yung Israel, ganun din minsan yung mga Kristyano. Nakakaasar. So, point number 1, summarize lang natin, makikita natin sa 1 to 7, the ignored voice of God. Diyos na yung nagsasalita, ini-ignore. Alam, ini-ignore ngayon cellphone, di ba? Ano yung miss call. Titingnan mo lang, ay, matawag siya. Kunwari, wala ka, di ba? Alas yung ginagawa ka talagang importante, pero ini-ignore. Di ba? So, ang saklap no? Sinong in-ignore na sa inyo? Sakit yun, di ba? Alam, pag-asawa mo, kaya kahit sino. Ito, ang Diyos to eh. Ini-ignore siya. Jeremiah lang din, kay Isaiah pa rin yan na sinasabi. So, ini-ignore ang Diyos. Ano mangyayari next doon? Alam nyo na. Okay? Kaya alam nyo, nabasa natin, galit na siya dito eh. So, from 8 to 11 naman, okay lang ba yung ganun-ganun na lang? Okay? Hindi kayo sumusunod? Okay, ito na. Behold, I will send, take all the families. Again, common na to. Basically, susugurin sila, sasakupin sila. At alam mo yung makigera po, magastos yan eh. Kaya, kung matalino tayo, hindi tayo magigera-gera eh. Yung mga masyadong ambisyoso na lang yung nagigera eh. Ang daming sa'yo, katulad nakita nyo na Russia, di ba? Kung ang yaman nila dati, ganyan. Nung gera sila, akala nila, masakop agad nila. Ngayon, baon din sila sa utang. O di, katangahan niya yun. Pero ito kaya yung gusto ko sabihin doon, kahit itong Babylon, matabaho sa kanila yun eh. Pero, in-steer nga ng Diyos eh. Napakalawak na ng kanilang kaharian eh. Ng regime or ng tawag dyan, kingdom, di lang. Empire. Pero dahil nga, inudyokan din ng Diyos para maparusahan ng mga Hudyo at hindi lang mga Hudyo, marami dun eh, paligid. Ayun. Kasi consequence ng kasalanan. So, another point, consequence of rebellion. Okay? So, may consequence yan. Never. Alam niyo, lalo pag yan, nabanggit ko yung mga absent. Wala naman nangyayari sa kanya eh. Hindi mo siya nagkakasakit ng malala eh. Antayin mo pa. Prinsipyo yan sa salita ng Diyos. Totoo yun. Maraming siyang pwede at ginagawa pag tayo nagdi-disobey. Rebelde ka, hindi ka natututo, hindi ka lumalago, even worse nga, pag talagang parusa na. Magkasakit ka, mawalan ka, o yung dapat pwede sa'yo, hindi mo makakamtan. Ito nangyari sa kanila, susugurin sila, and then later, nabasa na natin to, lahat na, destroy, desolation, mawala yung masaya, di ba? Sa Isaiah, ganyan na rin eh. Di ba? Wala na yung kasiyahan nyo, kasi nga, binomba na kayo eh. Di ba? Imagine nyo kunwari, sino yung kinakasal dito ng, di ba, may mga
Sa hotel, mga ganun-ganun. Paano wala ng hotel? Binomba na. Sa Gaza ngayon, talagang wala eh. The sound of the millstone, ibig sabihin, business yun, di ba? Maganda yung business eh, tuloy-tuloy yung business. Progress. Ginera kayo, wala na. Light of the candle, in the whole land shall be desolation. And astonishment, this nation shall serve the king of Babylon. So, pansinin nyo, this nation. So, hindi lang yung Judah. So, still, labay-damay na sila. So, another principle dyan, alam nyo, pag medyo matino kayo, pati ibang tao mape-preserve. Alam nyo ba yun? Parang yung sa Judges Genesis 19 nga, di ba, kay Lot? Sinabi ng Diyos, di ko yan sisirain kung meron lang 10 righteous dito eh. Kaso wala na talaga eh. Si Lot na lang, backslider pa, wala, hindi niya kinala. Pati anak niya, tinatawanan siya eh. Kaya, hold the fort, tulad sa pamilya niyo. Sino ba yung nakita namin kahapon doon? Sabi niya, ako na lang sa pamilya namin yung yung isa doon. Sumasama soul winning. Ini-encourage ko rin. Tuloy ka lang. Ganun minsan eh. Yung pamilya mo, baka yan ay kulang na lang, parusahan na ng Diyos yan. Pero pag kahit pa paano, diyan ka, may rason ng Diyos na hindi kayo tuluyan. Totoo yun. So, prinsipyo yung salita ng Diyos. Ganun din dito. Kaso nga, so sana yung Israel, kahit yung Judah na lang, sila yung mag-ilaw doon. Pakilala na ng Panginoon sa mga kapitbahay nila. Hindi. Kaya, damay-damay sila ngayon. Nagpalakas yung Babylon, nasakop sila. And then, yun na po yung consequence ng rebellion. Ginalit na ng Diyos. Bait naman ng Diyos eh. Alala ko tuloy si Panchina naman kasi siya yung namalabas sa nagbibiday. Matagal nang binibiday. Ewan ko ano yan, nakulong ba yung ng rape sa anak niya. Parang yun ang pinagmamalaki nila. Kaso pinatawad namin. Galing nyo, mas magaling pa sa Diyos sa pinapatayan eh. Parang pinapalabas sila, magaling pa sila sa Diyos. Dinidisplay nila na napakamapagpatawad namin. Ang Diyos nga, pinapatay ito. Oh. May righteousness ang Diyos. Anong iisipin ngayon ng mga to? Yung mga rapists, okay lang pala, mga Kristiyano, hindi papalagyan. Patay ka na, hindi mo pinotektahan yung mo. Intindihan nyo ba yun? Siya kasi yung doon sa feed ko no? Gusto sabihin, so may consequence ang kasalanan, ang rebellion. Tandaan nyo lagi yan, kahit mga bata. Natakot ba kayo sa Diyos? Sana. Pero iba-ibang level kasi yan eh. Imagine nyo lang yung ginagawa nyo at hindi nyo ginagawa. Yan ba yung pleasing sa Diyos or what? Okay, so may consequence. And then, ito medyo sususugan pa natin dito. Sa 12, sabi dito, and it shall come to pass, when 70 years are accomplished, that I will punish the king of Babylon. So nakita niyo yun. So una, in Judah, Babylon naghari. Pero, kala ng Babylon, tapos na, hindi. Dahil makasalanan din sila, may panahon ng Diyos sa kanila. So, ang point dito, may limitasyon ang Diyos, no? Yung kanyang judgment at yung kanyang pasensya din. Ngayon, ang title natin ulit ngayon? The Cup of the Lord's Fury. By the way, hindi ko na banggit pala yun. Bakit cup? Simula pa lang sa cup, di ba kay Jesus din, let this cup pass from me. Yung wrath o yung parusa, bakit nilalarawan na cup? Ang tagal ko nang measure, pagpuno daw, talagang maraming parusa. Bakit? Hindi ko parang sabi nila, pag yan ay binigay sa'yo yan Parang yung sabihin, yun yung pwedeng positive, pwedeng negative. So, kailangan mong inumin. Yung binigay sa'yo, parang di tagay. Parang gano'n sa tagay. Sa'yo yan eh. Okay, mamaya kasi paulit-ulitin niya dito eh. Yung inumin eh. Painom. Sa'yo yan. The cup of the Lord's fury.
Tuloy natin, I will bring upon the land all my words which I have pronounced against it. Ito kay Babylon na to. By the way, maraming hinusgahan dito. Banggitin pala, no? Itong Jeremiah po ay hindi lang sa Judah, pero karamihan sa Judah. Naalala nyo pa, di ba? May mga hinusgahan ding ibang bansa. Okay, nabanggit dito, babanggitin ulit Egypt, Moab, Ammonites, Tyre, yan. For many nations and great kings shall serve themselves of them also, and I will recompense them according to their deeds. So gagantihan sila ng Diyos, and according to their works of their hands. Kaya po yung Amerika, medyo okay pa sila kasi kahit na paano, dami pa rin naniniwala sa Diyos dun eh. Pero ginawarning na rin sila. Yung mayabang eh, sobrang yaman. Pero ngayon, kitang-kita na yung butas nila eh. Kasi, ang ginawa nila, yumaman din yung ibang bansa kasi pinagbigyan nila, ninakaw nila yung technology sa US. Eh, meron naman pumayag. Sinong pumayag dun? Hindi sila rin. Ang naalala ko talaga yung ganun din sa atin eh. Yung sinasakop daw tayo Amerikano. Sa halip na lumaban yung iba sa atin, iba gusto agad sumuko na. Kasi ang iniisip business. Oo, di ba? Napanood nyo ba yung Hera Luna? So, totoo yun eh. So, yun nga, parusa sa atin yun. Pag wala tayong pagkakaisa, may paglalagyan tayo. Kaya, yung mga bagay na dapat pinag-uusapan agad. Okay? So, yun yung Amerika, sana malakas sila, pero pag ang Diyos ang gumawa ng paraan dyan. So, ganun nangyari dito sa Judah, no? May panahon na napakalakas sila, di ba? Panahon ni Solomon. Walang tatalo sa kanila, lahat takot eh. Walang gera sa panahon ni Solomon. Bakit? Takot eh. Matalino, malakas, mayaman, binibigyan na lang siya ng gift. No? Takot. Parang si Trump daw, bumisita sa Korea, binigyan ng corona. Bagay, yung mga symbolic lang yun, gesture. So, dito tayo, 4. So, pangatlo tayo, limit of God's judgment. Yan, sabi dyan, 4. Next point na pala ito, no? For thus saith the Lord God of Israel unto me, take the wine cup of this fury in my hand and cause all nation to whom I send thee to drink it. Eh, sabi ko, no? So, ginawa ba ni Jeremiah yan? Pero again, talinhaga eh. So, nung nag-preach daw siya sa mga to, kung naalala niya, natakil na natin yan, pumunta siya doon. Yung mga panahon na wala siya, nakakulong siya, si Baruch. Pumunta ka doon, preach mo yan. Pumunta siya doon, hindi lang siya sa Judah eh. So, ito yung talinhaga, doon parang sinasabi niya, nung nag-preach siya doon, inuwin nyo yan. And they shall drink and be moved and be mad because of the sword that I will send among them. So, dapat daw matakot sila. Ang tanong, natakot din ba yung iba? Yung iba, hindi rin eh. Then I took the cup of the Lord's hand and made all the nations to drink unto whom the Lord had sent me. So, kung sinugo siya doon, nag-preach siya doon. So, tuwit. Okay? Ano ba yung tuwit? Nagamit yan sa mga, sa mga formal, correspondence. Tuwit. Sino yung sinasabi mong nations? Tuwit. Jerusalem, yan. Judah, Egypt, Uz, yan, Askelon, Aza, mga Philistines, Edom. Okay, Edom is Iso, di ba? Moab, ito yung mga kapatid na nila to, kalahi na nila to, kasi bandang uli, talagang loko-loko na rin. Pinatusahan din ng Diyos, and all the kings of Tyre, nasa taas nila. Mayaman yan, pero pinatusahan din. Didanima, lahat yan. Pati Arabia. Arabo. All the kings, Elam, Zimri, Medes. So, iba dito, yan. So, later, yung Medo-Persia, lalakas yan. Pero yung panahon na to, kasama pala sila sa judgment ng Diyos, no? And all the kings of the north, far and near, one. So, basically, lahat, halos, no? Yung kilalang lugar. So, ito na tinatawag na cup of God's fury. So, lahat sila binigyan ng inumin. Pero parusa yun pala. Yun ang doon. Therefore, thou shalt say unto them, thus saith the Lord God of hosts. Hanggang tayo? Hanggang 29, no?
Drink ye and be drunken. Tandi na ito, pansinin nyo ha. Drink ye, inumin nyo yan. And be drunken. Pwedeng lasing o pwedeng nabulunan, spew, masuso ka na. Kasi nilalarawan nga yung punishment sa kanila. Di ba minsan pag tayo pinapunish, parang Lord, tama na, di ba? Sapat na ako, parang yan. Binagyo na naman yung ano. Pag ganun, naalala ko, inundoy tayo eh. Hindi panalangin ko kasi talagang di nangyari yun eh, before na undoy. Sabi ko, kung kami dito, lubog na eh, lalo yung iba. Eh, yun ang panalangin ko nun eh. Lord, tama na. Pag ganun eh, pag tumataas pa, patay ka na. Hanggang masuka ka na, malaglag, hindi ka na makabangon. Totoo ba yung nakikita ko sa Facebook, talagang lubog na lubog daw yung ano? Grabe pala doon, no? Medyo may sakit, no? Maganda, no? Bagong-bago, no? Nabaon. Ano nangyari doon, no? Kaya naapektuhan din tayo nun eh. Alam mo ba yan? May na sumabog sa akin nung Wednesday eh. Kasi meron kayong mga server dyan sa Cebu eh. Because the sword which I will send among you. So natakot na ba kayo? So again, basta tapos na yan eh. Pero prinsipyo nga ito ng Diyos eh. Ibig sabihin, pag nasobra ng Diyos sa'yo, maasal sa'yo, ang tagal mong sinasabihan, 23 years sa kanila, ikaw, ilang beses ka na nakakapakinig ng preaching. Tuloy-tuloy ka pa rin yan. Tigas ng ulo mo. Naghintay ka na lang. Late, di nakikinig. Tinutulugan mo preaching. Sa dahil din, parang miss na miss nilang ano dun eh. Sila na nagsasabi kasi may mga preacher sila pero iba yung dating ng ano eh. Para sila doon nagpapasahan ng ano lang eh. Okay, ang ganda naman. Tinatansya ko rin, mga galing na rin eh. Kaso walang puwersa minsan kasi hindi na makakapuwersa yun, hindi na yung pastor eh. Tapos tayo, maganda yung kalagayan natin, hindi mo pinapakinggan. Sa palagay mo, hindi ka paparusahan ng Diyos dyan. And it shall be that they refuse to take the cup, ayaw inumin. Then thou shalt say unto them, thus saith the Lord, ye shall certainly drink. Inumin mo yan. Inumin mo yan. Pag binuhos sa'yo yan eh. Gagawin mo. Alala ko talaga, may torture na ganyan eh. Alam niyo ba yun? Huwag yung gagawin ha. Isa sa mga torture na ginagawa, tubig lang. Dali naman yan. Eh kaso kung pinapainom sa'yo, pilitan. Sinalagyan dito, huwag yung gagawin yan ha. Nakita ko lang. Nilalagyan dito ng busal. Hindi, ang sakit nung sa Google Paying ka pa. Parang nakikita ko dito eh, no? Again, kung alam niyo yung nangyari sa kanila, dinidescribe talaga dito. Basically, nalusob. Nabanggit pala kanina, di ba? Binilisan ko na lang yung mga judgment sa kanila. Yung yun nga, wala na silang kasalan din, wala nang masaya. Alala ko tuloy yung, ano ba yung nadaanan din ng Yolanda naman? Tacloban ba yan? Ganon din yung sabi nila nun eh. Wala na pong Tacloban. Daming tao dun eh, ubos eh. Ormoc, di ba? Yung mga anong dati. Ano nangyari dun ngayon? Pag ng Diyos ang kumilos. Lindol pa. So may nabanggit lang special dyan, special mention. Kasi malamang ito yung mga sikat nun, mayayabang, mayaman. Therefore, shall say unto them, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, drink ye and be drunken. Ito na pala sabi ko, no? Rise no more, because the sword which I will send among you. And it shall be, if they refuse, inom ka pa rin. For lo, I begin to bring evil. Sabi, nagsisimula na. Though ito, again, makakailang hari pa sila. Jehoiakim. Pero patapos na sila eh. Alala ko si Jehoiakim, batang-bata pa yun. Kaya sabi dun eh, he did evil in the sight of the Lord na. Anong patong klase itong mga to? Siguro kahit sino mang batang nag-reign dito, alam ko si Joash. Pero tinulungan siya ni Jehoiada, yung high priest ng panahon niya. Siya yung nagloklok doon. Kaya pinatay yung nanay nilang loko-loko. Pero kung pinili niya yung tama, sana, baka na-delay pa to.
Kaya paulit-ulit dito eh. Dadaling ko yan, yung sinabi kong mananakop sa iyo, yung kasamaan o hindi kasamaan yan, yung masamang sasamain sila. And should ye be utterly unpunished? Tanong po yun. Sa palagay mo, hindi ka paparusahan yan, yung lagay na yan, tanong mo sarili mo. Hindi pwede yun, hindi pwedeng walang judgment. For I will call for a sword upon all the inhabitants of the earth. Yun na nga, ang Diyos mismo nag-steer. So, lusubin niyo yun. Ngalan niyo Assyria, kay Hezekiah, di ba? Sabi niya, talaga naman, totoo rin yun eh. Kasi nagyabang naman ang gusto yun. At si Hezekiah naman, nanalangin sa Panginoon, nakita siyang righteous, na ward off yung si Assyria. Hindi sila nasakop. Anong point na natin pala dito, no? From 15 to 29, ito, ang point niya, ito na nga yung fury ng Diyos, galit niya, binubuhos na. So, anong gagawin pala natin pag pinaparusahan na tayo? Yung mga anak ko, pag lumalaban pa, pinapalo na lumalaban, paano mangyayari dyan? Depende sa'yo, kasi mahina eh. Kasi Peter Tanchi yan, pinapatawad na kita. Halimbawa sa takot ka, pinapatawad na kita. Sampait pa ako sa Diyos. Hindi, kung gusto mo mapabuti talaga yan, malaman niya masama yan, lumalaban pa. Ganon ang nangyari. Ngayon, di pa natapos, no? Therefore, prophesy thou against them all these words. So, hindi pa ito mangyayari, pinapangako sa kanila. Kaya, again, ang trabaho na naman, nasa lingkod na naman ng Diyos. So, nakikita niya kasi mangyayari. Ikaw ba pag nakikita mo, kunwari lang, si Mark, kunwari lang ha, naglolo ko ngayon, nakikita ko. Alam ko na yung pagkakakalagyan niyan. So, anong gagawin ko? Hayaan ko ba yun? Bahala ka dyan. Depende rin, ang Diyos nga, mayroong limitasyon eh. Nakita niyo ba yun? So, pero ang gagawin talaga ng lingkod ng Diyos niya, pag nakikita niyo yung future nung babanatan niya yan sa preaching. Amen? Kaya wag kayong magtatampo. Isa pinakamadaling gawin ng preacher, walang gawin. Dali lang nun. May format na nga yan eh. Mahal tayo ng Diyos, bulahan lang kayo doon. Kaya hindi ka sa Diyos naglilingkod pag ganun. Mapapahamak tong mga to. Kaya ito naman, parang ito na yung warning, no? Ang point number 4, last na natin, 5, is the roar of the Lord, no? Kasi yun ito, paulit-ulit. The Lord shall roar from on high. Alam niyo yung roar? Ang leon. Kaya sumisigaw ko ng pastor eh, may gano'n sa akin eh. Gusto ko ba yun? Nakakapagod kaya yun? Pero kailangan eh. Kaya nakikita si pastor, nakaalala ko na may sakit na siya nun eh. Na-move ako nun kasi talagang pwede na magpahinga na lang siya eh. Naiintindihan ng anong tao kasi nakikita niya. Kaya banat pa rin. Eh nakakasama ng loob yun minsan. Matay ka sama ng loob. Pero ito ngayon, sino-sinong walang takot sa Diyos dito? Paglalagyan ka dyan, matapang ka ha. Ulit-ulit to, He will roar from on high as utter His voice from His holy habitation. Pinapakita sa'yo na banal siya. Anong gagawin mo? Nakita pa yun ng batang ganon. Yung malakas pa loob. Hindi ako nakikinig, bahala ka dyan. Ito, ang Diyos na nito, sumisigaw na. He shall be mightily roar upon His habitation. He shall give a shout, or roar na, roar, shout, and they shall tread as they that tread the grapes. Pag sinabing tread is tinatapakan. So yung panahon nila ganun, kaya masarap yung grapes eh, tinatapakan. Hindi, wala pa kasi silang makina, no? Yung ginagawa nila talaga, ginaganon yun. So kinukumpara later sa Revelation, ganun din eh, di ba? Kasi nga pag nakita mo pinatapakan yan, ano mangyayari dyan? So may sirit yung ano yan. So yan, ganun, magiging ganun daw ang Diyos pag ginusgahan ka.
So, may naalala lang ako doon sa mga nakita ko nga kahapon. Mayroon kapatid doon na talagang pinarusahan ng Diyos eh. Kasi dati siyang active. Yun yung laging kinukwento na dati, hindi ko pa kilala yun eh. Pero nung nakakita ko, siya pala yung nakakwento ni Pastor. Dating active, ang pogi daw dati noon. Dati. Eh, nag-backslide, nag-bisyo. Nung nakakita, sino yun? Siya yung si ganyan. Pinasabihin ko sino. Siya ba yun? Matanda pa sa akin ah. Talagang pinarusahan ng Diyos. Ganun mangyayari. A noise shall come even to the ends of the earth, for the Lord hath a controversy with the nations. So again, generalize siya na dito. So nangyari na to sa Revelation, mangyayari ulit to, mas matindi pa. He will plead with all flesh. He will give them that are wicked to the sword. Again, mamamatay sila. Thus saith the Lord of hosts, behold, evil shall go forth from nation to nation. So hindi hihinto dito eh. Kung alam niyo yung mapa natin, di ba? Yung Babylon nandito, yung Jerusalem nandun pa, yung Egypt nandun pa, Arabia dito. So tagus yun, lahat ng dadaanan nun. And the slain of the Lord shall be at that day from one into the... So maraming mamamatay, basically. Ang malala, they shall not be lamented. So paulit-ulit ang tema na to, di ba? Pag ikaw talaga pinatay ka, pati pamilya mo, sinong iiyak sa'yo, patay na rin. No? Ang grabe yan. Neither be gathered. Yung gathered niya, madalas sinasabi pag namatay, di ba? And Abraham was gathered to his people. So kahit paano, meron sila, kami kahapon, di ba? Kahit paano, na-honor yung patay. Pag-usapan, yung magandang ginawa. Eh, paano magpatay kayo lahat? Wala. Parang spiritually pa, ano pa magandang illustration dito? Di ba pag ikaw, kunwari na naman si Mark, kunwari lang ha. So may mga taga-diet na gano'n na barkada sila eh, talagang sama-sama sila hanggang sa huli. So problema, kung at least may kaibigan ka malang magsasabi sa'yo na, tagilan mo na yan, eh paano kung wala? Kasi nga, pagkakasama na kayo eh, hindi nyo na rin alam yung tama eh. Nakita nyo ba yun? Wala na, damay-damay na. And then, they shall have gathered na hindi na ililibing. Naalala nyo sa Jeremiah din yun eh, tsaka sa Isaiah, yung bangkay nila, nalibing naman, kaso, in-exhume. Talagang galit na galit, yung ganun galaban niya eh. Galit na galit. Kasi ang gaganda ng mga ano ng hari eh. Nakita nyo ba yung November 1, di ba? Nagano tayo doon sa Paraiso. Iba doon, nandun lang, wala nang ano eh. Wala nang tent yung iba eh. Iba kahit paano may tent. Yung iba may aircon pa. Ayos. Siguro may inggit yung mga kalaban nilang ginawa. Sinira pati yung libingan. And shall be dung upon the ground. So again, paulit-ulit na yan, no? So pag sinabing tae, talagang tae ka. Walang kwenta, parang pinadyakan doon, inulanan. Isang ganun, alam nyo, ganyan tayo pag ano. Yung mga taong ganyan, kung marunong kayo sa ano, may tanungin mo, ano nangyari sa buhay nito? Minsan, di na ikukwento sa sobrang hiya eh. Pero may mga ganong tao po, mga pinarusahan ng Diyos, dating naglilingkod sa Diyos. Hiyang-hiya, walang-wala, mayabang kasi. Buti may pastor din yung nag-preach sa amin sa diadem nun eh. Yung feeling ko na parang yabang nito eh. Pero naramdaman ko yung ano niya kasi nga may kilala talaga siyang ganun eh. Yung sabi niya, walang-wala. Talagang pag pinarusahan ka ng Diyos. Sabi niya, yung term niya, mahirap pa sa daga. Pero mahirap pa ba sa daga? Meron, pag pinarusahan ka talaga. Loko-loko ka. Walang titiwala sa'yo. Sinong kakuha sa'yo? Wala ka rin ano. May sakit ka pa. Paano kung gatabaho nun? Mahawahan mo pa kami. Nakikinig ba kayo? Hindi mangyayari yan. Naku, hindi mangyayari. Nangyayari nga eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, para maiwasan na natin. Ganun ang ano din ni Jeremiah dito. So, yung parang pupo ka na lang.
Howly shepherds and cry and wallow. Ito naman, hindi na nga binanggit dito sa ating point, pero ano madalas sabi ko sa inyo, sinong unang sisisihin? Sa church, pag nagloko yung church, sinong unang sisisihin dyan? Ha? Yung pastor, di ba? Sa bansa, sino? Pag nalugi na yan. Yung mga leadership. Eh, sabi dito, howly shepherds and cry and wallow yourself in the ashes. Ganyan na ganyan din sa lamentation eh. Wala na, natira sa ating mga mall. Wala na, sabog. Gaganon ka na lang. Nabaliw na. Wala na natira eh. Ye principal, sinatukoy dyan ang mga leader of the flock, for the days of your slaughter and of your dispersions are accomplished, and ye shall fall like a pleasant vessel. So magandang, nakakita na ba kayo ng babasagin? Kasi dahil may iba mahilig dyan eh. Dito wala kaming ganun. Cellphone na lang, o kaya ito, TV, nabagsak. Parang, di ba? May cellphone. Nabagsak, mahal na nabagsak. Ganun daw, kinukumpara yung, di ba, ganyan yung mga tao na, ang ganda dapat ng future, di ba? Pinag-aral mo, tinuruan mo salita ng Diyos, tapos, anong nangyari? Ba't ganyan nangyari sa'yo? Anong ginawa sa'yo ng Diyos? Anong ginawa mo sa Diyos? Anong magandang example niya? Binibigyan ko lang ito makarelate eh. Ano itsura ng buhay na, talagang sinira ng Diyos dahil sa kalokohan din niya. Yung sinasabi niya to, yung hurt. Either di nakapag-asawa o iniwanan. Saklap nun, di ba? Pati anak mo, binastos ka, kung may anak ka man, hindi ka kinilala. May sakit ka na, hihingi ka, parang yung kilala namin. Ay, nakulong yung tatay mo, bahala siya dun. Imagine nyo yun. Ay, may sakit na. O, ito. Bili ka ng Yusuf dun. Ito lang. Buti nga, binigyan pa kita eh. Kasi ginawa mo ng masama. Hindi mo ano pa? May sakit-sakit ka na, mga malimos ka. Yung mapalimusan mo, tatanungin ka rin syempre niyan. Ba't sa akin ka lumalapit? Wala ka ba nanay? Yung galit sa akin nanay ko. Bakit naman? Bastos kasi kami. Pati nanay mo. Pag nanay mo na nagalit sa'yo, tindi mo na nun. Amen. Sa church na lang. Kaya sa church, minsan puntahan ng yung church eh. Ang hirap din eh. Pati church, tinakwil ka. Naku, tindi naman nun. Hindi ka nakikinig eh. Para isang cellphone na nabasag. And the shepherd shall have no way to flee. Ito, alam yung mga minsan, yung mga leader, sila yung gustong makawala, no? Kahit pag yung mga gera daw, naalala ko yung huling hari, si Karaya, manggit ko lang kanina eh. Sino yung huling hari, Judah? Yung tito niya, Zedekiah, yan. So, Zedekiah, di pinalibutan na sila. Gusto niya tumakas. Paano kung matatakas sa palibutan na nga kayo eh. Gabi sila, kita ka pa rin. Yung mga tao mo andun, iwanan mo. Mga sinasabi dito kayo, wala rin kayong kawala. Kala nyo, ha? Nor the principal of the flock to escape, a voice of the cry of the shepherds, howling of the principal of the flock. Ang bira, pag yung presidente nyo na yung umiiyak, takot na. Lalo yung mga tao. Nakikita nyo yung parusa ng Diyos dito? Kahit sa pamilya, for example, ganyan. Sabi ng anak, tay, wala kang kakain. Ako din, wala rin makain. Saklap na nun. Tingin ng mabili ng gamot, wala. Tiisin mo na lang. Parang makaisip ng eh. May malala pa ba doon? Tulungan nyo nga ako. May alam kayo eh. Talagang kawawang cowboy. Ayan na lang, kawawang cowboy, di ba?
may bulsa, wala namang pera, butas pa, ano, mga ganun. Buti may baril, no? Kasi walang bala. Tapos yung kabayo daw niya, ano? Ano man yun. The Lord ang Panginoon ang nag-spoil na, no? So, tapusin na natin. And the peaceable habitation are cut down because of the fierce anger of the Lord. Sabihin lang na minsan, gusto mo lang yung mapayapang, di ba? Tutulog ka. Paano pag hinahunting ka? Di ba? Hindi pala yung kilala kong may kilala ako, tinutulungan dati na loko-loko talaga eh. Biruin mo, takot siyang ano, sige, punta ka doon sa amin. Saan pa nakatira? Doon sa ganyan. Naku, may kalaban ako doon. Walang kapayapaan. Gugulpihin ako doon. May kilala kaming ganyan. Hinahanap pa. Oh, yung anak mo, nasa na? Sapakin namin yan. Ganito ginawa sa amin, estapa. Pakulong namin. Napakaawa yung ganun. Ganito ginawa sa amin yan. Dinamay mo pa yung ano. He had forsaken his covert as the lion. Covert, ano lang po yan, parang tent. For their land is desolate because of the fierceness of the oppressor and because of his fierce anger. Ang galit dyan ng Diyos. Tapos na tayo. Medyo negative, no? Kaya sana nakuha natin ang application sa atin, ano? So, hindi ka makakaiwas. Saka, pag pinasa na sa'yo, ito ha, sa'yo yan. O, yan na, o. Inumin mo, ayoko! Sinong di takot sa Diyos dito? Hirap nito eh, no? Lalo pa yung mga... Ikaw, concern ka lang naman, di ba? Kaya dinidescribe mo. Ang kahapon, nahihirapan din ako dun eh. Hindi ko nga inaasahan. Diba? Yung mga kapitbahay kasi nila yun eh. Merong prejudice na rin. Hindi ayaw makipag ano. Aakayin mo na lang para maligtas na sila. Hindi na mo pipilitin. So dalawa yung pinakaano ko na lang dito, no? Pag ikaw, kung sakaling tayo yung nasa galit ng Diyos, kinakagalitan ng Diyos, huwag tayong magmatigas. Ramdam mo naman yan eh. Pag ikaw yung lagi sinasabihan, hindi ka naman sasabihan kung maayos ka eh. Amen. Diba? Mahihiya sa'yo. Kahit sino si pastor, ano sabi mo sa akin? Kunwari, ganun. Sobrang bait mo. Wala. O yun na lang, yung gawin mo. Eh pag sinasabihan ka na, ay kailangan kang ayusin. And then, damay na rin natin kung tayo namang, dito walang, wala sinabi ditong dumadamay sa kanila eh. Kasi sila yung model supposedly. Pero sa atin na lang, ibang tao, nakikita natin, andun yung galit ng Diyos sa kanila. No? So, wag mo rin pangahasan na, parang si Peter Tanchi, parang, mahal ka din ng Diyos, rapist ka, di ba? Ang title pala nung, interview niya kay, sino ba yun? Tony Gonzaga. Why Peter Tanchi forgive the one who hurt? Rape yun eh. Heinous crime yun. Amen. Amen. Dapat doon pinapatay. Tayo na punta doon. Yun nga. Totoo ang judgment ng Diyos. Amen? Dapat din lagi natin nasa isip natin. Basta naman masyadong downer naman yan. Ano bang equivalent sa ating downer? Nakakalungkot naman yan. Ganyan preaching natin yung ibang church. Puro praise the Lord eh. Para makaiwas tayo. Kasi realist tayo eh. Tsaka ito, binabasa mo yung Bible. Kasi sila hindi naman binabasa. Pinipili lang nila yung Bible eh. Ito, iniisa-isa natin eh. Napakalinaw ng message dito. Winawarningan po, no? I believe, yung iba dyan, again, sa Judah, marami namang naligtas din, di ba? Alala niyo remnant, righteous remnant, yung beacon,
upon the mountain. So sana sa atin dito, lahat tayo ganun. Pero minsan hindi talaga eh. Sa church, meron talaga dyang Judas. Either Judas o hindi makikinig. Ito mga to siya, paparusahan. Ang title natin, The Cup of the Lord's Fury. Hindi ko masyadong Stubbornness provokes anger. Malakas ka mang asar, huwag ang Diyos ang asarin mo. Ano tayo ginagawa natin? Sino inaasar natin dito minsan? Mga false teaching, false teacher. Diba? Parang ayawan na sila ng tao. Ang tanga pala ng manalo. Ang tanga pala ng mga Mormon. So inaasar natin para, yun naman talaga eh. Albinism, mali pala yun. Ayan. Ang bakla, ano pala yan? Ayan, ganun talaga eh. Ang masaklap niya, ang imamak mo, Diyos, Bible. Ganun yung kilalang 80s, ganun eh. Yabang din eh. Kaso, siguradong judgment. The cup of the Lord's fury. So, Isaiah 51, ganyan din po yan eh. At this time, tayo natin ang bawat isa. Sana walang matigas ang ulo dito. Huwag na kayo sumama. May ganyan pag mga bago eh. Kung may bago man sakali may bago dito, alalayan na lang natin, mag-pray natin. Huwag natin dadamayan, baka isa ka pa eh. Yes, may kasama na ako ditong rebelde. Huwag ganun. Eh, mga bata, lumalaki yan. Siyempre, di naman mature agad yan eh. Di ba? Pakitaan natin ang pagsunod. Ha? Nakita natin gano'n. Pag mali sila, sabihan mo na agad. Pag mo sakyan, totoo ang parusa ng Diyos. Ang rebelde, pag rebelde ka, mayroong parusa. Okay? Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita na naman. I pray, natutupurin kami. Napaka-negative, but again, binabalikan namin, dinadaanan namin. Ito lang sinabi sa inyo, makita namin yung prinsipyo dito. Ngayon po, igalit. Panginoon, even kayo, may limitasyon sa mga tao, Lord. Huwag nang gayahin. Yung iba, nagkukunwari, kaya siya mas mabait pa sa'yo. Ayun, I pray na ilagay namin aming sarili sa tama. Pinapahiwatig nyo na sa amin yung galit na kayo eh. Medyo pinaparamdam nyo sa amin, may either sakit, kawalan, kung ano man niya, Panginoon, doon namin takot namin. Sorry agad kami, Lord, sa inyo. Itama namin. Bumalik kami kung kailangan bumalik sa tama. Kung may kailangan kaming bawasan, Panginoon, bawasan. Tulungan din namin yung mga mahina. But bigay din namin yung tama rin. Hindi kami tipong papabida, Panginoon, na sinusobrahan naman namin na parang walang mali sa mali. I pray na, again, Panginoon, kaya kung kailangan na yung turo sa amin, encourage yung bawat isa, mahalin namin yung salita, i-pursue ito, at para kayo malugod din, Panginoon, at yung plano niya na matupad sa amin, Panginoon. Kailangan po, Lord, kaya malo natin. In Jesus' name we pray. Amen.